So, andito tayo sa site, my dudes. And today, ngayong araw, sisilipin natin why it took 5 years. Alright, so currently, nasa 5th floor tayo. Ang isa sa pinaka natagalan kami dito ay yung cabinetry natin dito sa master bedroom, my dudes. So, sa master bedroom, meron tayong semi-walk-in closet. So, open lang siya. Yung original ko na plano, ganyan, bam! Meron sana tayong sliding door na reeded, but I decided na baka mas sumikip yung feeling ng walk-in. So instead, we opted with this open walk-in closet. Total kami lang naman makakita ng masters tsaka yung walk-in, di ba, my dudes? Next challenge dito, we have an ensuite toilet and bathroom or yung master toilet and bath. And ang pinaka nahirapan kami ay itong mga floating vanities natin or itong elevated natin na mga cabinetry. Kasi as you can see, it's like magic. Wow! What's holding it up? The hopes and dreams ng ating engineer na nag-design ng bracket is what is holding it up. So, nagpa-design ako specifically ng mga angle bars and supports para, you know, structurally stable ito. So, kung sisilipin natin dyan sa ilalim, meron tayong mga matinding supports that is engineeringly designed para kahit upuan ko ito ay kayang-kaya. Now, if you would come closer here, my dudes, makikita natin meron tayong waterfall edge dito sa ating countertop. Yan. So, yan yung tawag dyan. Pag yung marble natin ay tumuloy, pababang ganyan, parang waterfall edge. And ang challenge dito ay hindi pwedeng i-glue lang natin siya dyan sa gilid. Kasi pwedeng bumigay yung melamine board natin, malaglag yung marble sa paa nyo, game over. Para maiwasan yun, naglagay ulit kami ng supports na bakal dito. Yung bakal na yan ay nakapasok pa siya through this melamine board and then nakahook siya dito sa pinaka granite natin or quartz natin. And then naka-epoxy pa siya doon. So structural epoxy yung ginamit namin para never in 100 years matatanggal yon. And sa ilalim, let us look underneath. Ayan, as you can see, somewhere here, meron pa kaming salo na flat bar. Very safe. Moving on from the master bedroom and master bath, meron tayong hagdanan dito, papunta sa ating roof deck. Now, one of the main challenges namin dito ay, kung papansin niyo, gumamit ulit kami ng perforated steel sheets dito sa hagdanan natin. One of the problems there ay wala kaming bender, my dudes. So, minano-mano namin i-bend yan. Kaya hindi siya ganun ka-perfect. Okay, so dito sa roof deck, originally, wala dapat ito, my dudes, which is some sort of loft on top of our stairwell. Ayan, pero dinagdag na namin siya kasi dead space to eh. Imbis na bakante dito, hindi mo magagamit yung space, parang open below lang siya. We added this functional space na pwede natin siya gawing area for activities. Okay, saka na natin ipakita yung ibang mga kwarto dyan sa 5th floor dahil, you know, wala naman masyadong problema dun. Dito tayo sa main stairs natin. Ayan. So, as you can see, we have our pinaka-poging worker dito, si Mike. Kung nasaan si Mike ngayon, ito yung parang pinaka-skylight natin dun sa ating auxiliary kitchen, my dudes. Kasi, as you can see, madilim dito sa ating auxiliary kitchen. Unless, lagyan natin siya ng skylight which tatagos siya dun sa ating stairwell. So, yeah, yung stairwell natin, it also acts as a light well and air well for this whole bahay. Yan ang ating foyer. Ito, dining area. At kung saan nakatayo ang ating camera person ay yung living space. So, kung mapapansin nyo, we have a blank wall right here. Ito yung isa sa pinaka-sakit sa ulo ko. Kasi ang nangyari dyan sa wall na yan, nabakbak yung paint, my dudes. Fortunately, lalagyan na lang namin yan ng cladding. Pero the reason why siya nabakbak is the most confusing of all. Marami kasing reason kung bakit nabakbak yung paint, my dudes. One, ay nagpintura kayo na high yung moisture sa hangin. So, yung relative humidity is above 70%. Pwedeng mag-cause yun ng pagkabakbak ng pintura. Two, yung surface preparation ay hindi enough. So, let's say, pine-prepare nila to. Tapos, biglang may nagliha somewhere over there or nag-grinder sila ng semento, napuntahan ng dust sa kanila pininturahan. So, yung dust na yun would cause the paint to flake off or bumukol in the future. Now, the third reason ay probably
yung rason kung bakit nabakbak to. We used a new material. So gumamit kami ng bagong brand ng skim coat na hindi pa sanay yung mga painters namin. I think it's either napanis yun kasi yung skim coat na ginamit namin meron siyang pot life. And when we say pot life, ay ito yung kung gaano siya katagal pag nahalo nyo na siya. So yung skim coat na yun, just add water. Pero after adding water, dapat within 30 minutes to 1 hour, ma-apply na yun. So baka lumagpas, baka 1 hour 30 minutes bago nila na-apply. So, yung parts na napanis na, yun yung nag-flake off. Okay, so from that wall, tutumbukin na natin ang ating exterior area, my dudes, kung saan nandito na yung garahe natin. Yan. So, itong garage, one of my challenges ngayon, bumili ng tiles para dito sa garahe na to. Yeah, kailangan natin mag-estimate muna. So, pag nag-estimate ako ng tiles, my dudes, drawing ko yung area sa SketchUp, saka ko siya i-actual na ile-layout yung tiles kasi may mga areas na hindi mo na pala magagamit yung seruho or yung pinagtabasan ng tiles. So, this way, sure ako na kung ilang tiles yung nailagay ko dyan, yun yung tiles na magagamit nila plus or minus 10%. Okay, so let us head out sa ating hardware at bilhin na natin yung tiles na kulang. Luckily, pinahiram sa atin ng Ford itong kanilang Ranger, which is very, very useful for hakuting things. And iti-test drive natin ito, my dudes. Now, one of the features na tinitignan ko dito sa Ford Ranger ay yung kanilang cab or yung truck bed nila has general dimensions na kasya yung Euro size na pallet. So, any material na nakapaleta, kaya natin isakay dyan. And not just that, meron siyang weight or maximum weight capacity of up to 1,000 kilograms or 1 metric ton, which is that is a lot. So, in terms of tiles, kaya natin magsakay ng 500 na piraso na 30 by 30 tiles. And by the way, my dudes, isa to sa mga useful hidden features nito. Yan. You can see this parang thingy mabob right here. Oh, it's a hole. So, pwede natin yan salpakan ng clamp. And just like that, meron na tayong drafting table dito. I can put my laptop over there. And then some papers over here. Yun. Alright, my dudes, mission completed. Nabili na natin yung mga tiles na kailangan natin. Unfortunately, 8 boxes lang yung available dun sa hardware store. Yung iba papadeliver na lang natin. So, wala naman akong narinig na, movement nung sa mga tiles. Must be that premium bed liner finish dun sa ating truck bed. Now, one of the features na very, very helpful, lalo na pag gantong papaatras ako dun sa site, ay itong ating 360-degree reverse assist camera thingy-mabob nila. So, meron tayong camera, makikita natin, meron pa tayong line dyan indicating kung saan papunta yung ating mga gulong para kita ko at sigurado ako na wala akong tatama ang mga nakalawit-lawit na tubo. Also, my dudes, hindi ko alam kung anong klaseng mahika ito. Not only is this touchscreen, pero kita mo rin yung kapaligiran ng iyong kotse right there. So, I can see may tubo banda doon. If we zoom it closely, may kita mo kung may pupis ka bang maapakan paglabas mo ng kotse. So, now that we have delivered the tiles, I guess mga duties natin dito sa site na ito is done. Let us move on. Silipin na natin yung isa natin na site, my dudes, which is located in a challenging part of Baguio City. Let's go! So as you can see, my dudes, medyo matarik yung pinanggalingan natin and hindi man lang pinagpawisan itong Ford Ranger. For more challenging terrain, meron itong iba-ibang drive modes. Depende sa terrain na tatahakin nyo. Now let's say yung lote na binili nyo is located on a river like the famous Falling Water by architect Frank Lloyd Wright. Kaya nito suungin ang 800 mm kataas na tubig.
speaking of mataas, one of my favorite parts dito sa lote na tatayuan natin ay the view. The view. May clouds eh. Maganda yung view kanina. Just trust me on that. Maglalagay na lang ako ng B-roll na may kita yung view. Pero may view dyan eh. So it has unfettered access to very beautiful mountains ng Baguio City over there. Now ito yung site natin. Ayan, and 6 months ago, pinatrim namin ito para makita yung terrain. Pero tumubo ulit yung plants. Now I am afraid, I'm very afraid, kasi you know naman, Baguio is maraming nakatira dito na mga wild snakes. One of which ay ang king cobra, which is para sa akin pinaka nakakatakot na snake. Cobra na nga siya, king pa. Takutin muna natin siya bago tayo lumapit doon. Huwa! 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 So magtataka ko anong ginagawa ko doon. Minimimic ko yung natural predator ng king cobra, which is the Philippine eagle. Huwa! Or the Asian mongoose. Yung sayo kanina, ganun gumalaw yung Asian mongoose. So natakot na yung snake. Pwede na tayo lumapit dun sa grassiness. Kung i-imagine nyo, my dudes, banda rito, meron tayong parang parking sa harap. Let me just show you guys. From that to yan, low bat. Galing. Luckily, may charging port itong Ford Ranger banda rito, my dudes, na 230 volts, 400 watts max. So kayang-kaya niya i-charge yung laptop natin. So yan. So there you go. As you can see, very challenging yung terrain natin, as is every lot dito sa Baguio City. Yun yung I think one of the most exciting parts ng pagbibuild sa mga rolling or slopey terrain ay hindi ordinary yung kakalabasan yung design. Hindi ko alam ba't ako nag-snap. I'm like, hindi ordinary yung kakalabasan yung design. And you know what? With that, bago tayo maging tostadong barbecue over here, balik na tayo.